Lumulutang sa hangin ang amoy ng mamahaling vanilla at mainit na pampaalsa, mabigat at perpekto. Sa wakas, bukas na ang aking bakery, ang Gintong Butil. 6 na buwan kong pinagplanuhan ang bawat detalye, mula sa counter na gawa sa Nara hanggang sa malambing na tugtog ng jazz sa background. Isa itong obra maestra ng atmosfera, at sa gitna ng lahat ng ito ay ang VIP table. Ito ang pinakamagandang pwesto, nakalatag ang puting lino, nakahanda ang pinakamahal kong mga kubyertos at may maliit at eleganteng karatula. Reserved for family. Alas, 8 na ng gabi. Walang tao sa mesa. Umugong ang cellphone ko sa bulsa ng aking apron. Inilabas ko ito, umaasang makakabasa ng text ng paghingi ng paumanhin. Baka sobrang traffic lang sa EDSA. Pero sa halip, nag-refresh ang Instagram. Si Kuya Alex, ang kapatid ko, ay nag-post ng selfie. Hawak niya ang isang baso ng mumurahing beer, nakang-isi ng malapad, kasama ang mga magulang ko. Sina Papa Roberto at Mama Elizabeth nakasiksik sa likod niya. Ang background ay hindi traffic. Ito ay ang neon na ilaw ng isang maingay na resto bar. Ang caption, "Dito nangyayari ang tunay na diskarte. Big things coming soon." Tinitigan ko ang screen. Ang contrast ay sapat na para makasugat. Dito, nagtayo ako ng santuwaryo ng elegansya at lasa. Doon, nagdiriwang sila ng kapayakan sa ilalim ng mga ilaw na fluorescent. Hindi sila na-late. Hindi sila naligaw. Pinili nilang wag pumunta. Ang realisasyon ay hindi dumating ng mabigat na parang lungkot. Dumating ito na parang tunog ng kandado na isinara. Mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras na dyan sa inyo ngayon. Gusto kong malaman kung sino ang kasama natin sa komunidad na ito. Nanatiling tuyo ang aking mga mata. Alam ng isang panadero na ang sobrang tubig ay sumisira sa tinapay at ang gabing ito ay nangangailangan ng perpektong timpla. Lumapit ako sa VIP table, kinuha ang reserved sign at binali ito sa gitna. Ang tunog ay maliit, pero sa pandinig ko, parang putok ng baril. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang isang batang magkasintahan sa may pinto, mukhang umaasa. Kinawayan ko sila. "Bukas ang mesang ito," sabi ko, matatag ang boses. Ito ang may pinakamagandang view dito. Habang umuupo sila na tuwang-tuwa, inilabas ko ang aking telepono sa huling pagkakataon. Hindi ko binuksan ang Instagram. Binuksan ko ang messages. Isang pangungusap lang ang tinype ko kay Papa. "Ang mesa ay para lang sa mga nagbabayad na customer. Huwag na kayong mag-abalang pumunta." Pagkatapos, inilagay ko sa silent ang phone at bumalik sa kusina. Sa buong gabi, hindi ko sila inisip. Inisip ko ang masa. Inisip ko ang temperatura ng mga oven. Inisip ko ang ngiti sa mukha ng customer kapag kumagat sila sa mainit na ensaymada special. Nag-focus ako sa trabaho. Iyon ang bagay na hindi kailanman naintindihan ng pamilya ko. Ang tingin nila sa Gintong Butil ay isang cute na libangan, isang bagay na ginagawa ko habang si Kuya Alex ay abala sa pagiging visionary. Pero hindi ito libangan. Ito ay 15 taon ng pagising ng alas 4 ng madaling araw. Ito ay mga paso sa braso at harina sa baga. Ito ay ang hindi pagsama sa bawat bakasyon ng pamilya dahil nagdo-double shift ako sa isang komersyal na panaderya para maipon ang bawat sentimo. Si Kuya Alex ay hindi kailanman nagtrabaho ng double shift sa buong buhay niya. Palagi siyang puro ideas, palaging puro networking. Siya ang golden boy na may manalaking pangarap at walang laman na bank account. At ako ang safety net. Ako ang nagbabayad ng hosting ng website niya kapag nakalimutan niya. Ako ang bumibili ng grocery niya kapag naipit ang kapital niya. Ako ang nakikinig sa mga sales pitch niya ng ilang oras, tumatango at nangumingiti habang ang sarili kong mga pangarap ay inaalikabok. Kinonsintis yan ng mga magulang ko, syempre. Tinatawag nila siyang henyo. Tinatawag nila akong maasahan. Si Marian ay napaka-steady, sasabihin ng nanay ko, na para bang ang pagiging matatag ay premyo para sa pagiging boring. Hindi nila nakita ang apoy na kailangan para maging matatag.
Hindi nila nakita ang tiyaga para makapag-ipon ng halos 3 milyong piso gamit ang sahod ng panadero. Ang nakita lang nila ay isang bank account na pwede nilang hugutan kapag bumagsak na naman ang negosyo ni Alex. Pero ngayong gabi, sarado na ang bangko. Ngayong gabi, hindi ako ang backup plan. Ako ang main event at pinalampas nila ito. Pagsapit ng hating gabi, wala nang tao sa bakery. Umuwi na ang mga staff. Ikinandado ko ang pinto at pinatay ang mga ilaw. Sa katahimikan, tinignan ko ang phone ko. 19 na missed calls, 14 na texts, lahat galing kay Papa. Hindi ko binasa. Tinitigan ko lang ang screen, dinama ang bigat ng katahimikan. Hindi ito malungkot, mapayapa ito. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako naghihintay na i-validate nila ako. Vinalidate ko ang sarili ko at iyon ay isang mapanganib na bagay para sa isang taong laging ginagawang shock absorber ng pamilya. Kinabukasan, tumunog ang bell sa pinto. Hindi ko na kailangang tumingin para malaman kung sino ito. Ang mabibigat at maautoridad na yabag ay nagbunyag sa kanya. Si Papa Roberto, pumasok na parang siya ang may-ari ng lugar. Suot niya ang kanyang mamahaling polo shirt, ang uniforme niya kapag gusto niyang magmukhang importante nang hindi naman talaga nagtatrabaho. Hindi siya tumingin sa mga tinapay. Hindi siya tumingin sa dekorasyon. Dumiretso ang tingin niya sa akin, naghahanap ng kahinaan. Mabigat na gabi? Tanong niya, nakasandal sa counter. Nakita kong nandito ka pa hanggang gabi. Nagtatrabaho ako, sabi ko, habang pinunasan ang espresso machine. Bagay na dapat mong subukan minsan, tumawa siya. Isang mapanghamak na hininga. Palaging may attitude, Marian. Makinig ka tungkol kagabi. Hindi namin sinasadyang hindi makapunta sa opening. Pero may malaking oportunidad si Alex. May mga angel investor sa bar na yon. Kailangan namin siyang suportahan. Networking yon. Networking sa isang sports bar habang may basketball finals? Sabi ko ng diretso. Mukhang produktibo ah. Strategic yon, pulyaw niya. May binubuong malaking bagay si Alex, isang app na magbabago sa gig economy. Pero para makarating sa next level, kailangan niya ng kapital. Seryosong kapital. Tumigil siya. Naghihintay na itanong ko kung magkano. Hindi ako nagtanong. Nagpatuloy lang ako sa paglilinis. Marian, makinig ka! Nagpatuloy siya. Bumaba ang boses sa isang pabulong na pakikipagsabuatan. Nag-usap-usap kami. Ang bakery mo ay maayos naman, malinaw, pero barya lang yan kumpara sa binubuo ni Alex. Sa tingin namin, panahon na para mag-diversify ka. Kailangan naming mag-invest ka ng 2.5 milyon sa kumpanya niya. Ground floor equity stake. Tumigil ako sa pagpupunas. 2.5 milyon? Loan lang naman yon, parang ganon. Mabilis niyang sabi. Pero isipin mo na lang na investment sa pamilya. Sinuportahan ka namin nung naglalaro ka lang ng harina sa kusina. Ngayon, turn mo naman na suportahan ng kapatid mo. Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa likod ng mga mata niya. Hindi siya humihingi ng tulong. Nangingikil siya. At doon ko napagtanto. Ang sikolohiya ng lahat, hindi lang ito kasakiman. Ito ay ang realidad ng utak talangka. Kung ang isang talangka ay sumusubok umakyat palabas, hiilahin siya ng iba pababa. Ang tagumpay ko ay hindi karangalan para sa kanya. Ito ay banta. Ang bakery ko, ang kalayaan ko, ang kakayahan ko, lahat ito ay nagpapatingkad sa kabiguan ni Alex. Kung magtatagumpay ako sa sarili kong paraan, mapapatunayan na ang kanilang golden boy ay isa lang makintab na bagay na walang laman. Para mapanatili ang mito ng pamilya, kailangan nila akong hilahin pabalik sa level nila. Kailangan nila ang pera ko hindi lang para iligtas si Alex, kundi para sabotahehin ako. Hindi, sabi ko. Ano? Hindi. Inulit ko, kalmado ang boses. Hindi ako mag-i-invest at hindi ako magpapautang. Sarado ang bangko, Papa. Nandilim ang mukha niya. Ang maskara ng isang amang nagmamalasakit ay nahulog at lumabas ang bully sa ilalim nito.
May utang na loob na sa amin, Marian. Pinalaki ka namin. Pinakain ka namin. Tiniis namin ang maliit na hobby mong ito. Huwag kang makasarili. Makasarili? Tumawa ako. Isang matalim na tunog na ikinagulat naming pareho. Ang makasarili ay ang hindi pagpunta sa grand opening ng anak mo para uminom ng beer kasama ang anak mong lalaki. Ang makasarili ay ang paghingi ng 2.5 milyon umaga matapos ni akong ipahiya. Tapos na ako, Papa. Lumabas ka na. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya doon. Namumula at nauutal, parang makinang ayaw umandar. Hindi mo ako pwedeng kausapin ng ganyan. Tatay mo ako at... Ako ang may-ari ng establishmentong ito. Sagot ko. Lumabas ako sa counter para harapin siya. At ikaw ay trespassing. Trespassing? Tumawa siya pero manipis at ninenerbiyos. Negosyo ito ng pamilya. Tinulungan ka naming makarating dito. Tinulungan? Kinuha ko ang isang maliit na notebook mula sa bulsa ng apron ko. Hindi ito props. Ito ang ledger ko. Binuksan ko sa unang pahina. Balikan natin ang tulong, gusto mo? 2015, humingi ako ng co-signer para sa maliit na business loan. Tumanggi ka dahil maiipit ang credit mo para sa kotse ni Alex. 2018, kailangan ko ng tulong maglipat sa una kong commercial kitchen. Abala ka sa pagtulong kay Alex na lumipat sa opisina ng pangatlo niyang negosyo na nalugi rin. 2020, nakiusap akong humiram ng 500 para sa mixer. Tinawanan mo ako at sinabihang maghanap ng tunay na trabaho. Isinara ko ng malakas ang notebook. Ang tanging naiambag mo sa bakery na ito ay ang motibasyon na huwag akong mga ilangan sa inyo. Tumigil ka sa panunumbat, ungol niya. Humahakbang palapit, sinusubukang gamitin ang laki niya para takutin ako. Gumana ito noong 12 anyos ako. Hindi na ngayon. Hindi ako nanunumbat, sabi ko. Ang boses ko ay bumaba sa tunong delikadong kalmado. Tinitignan ko lang ang resibo at overdrawn na kayo. Huminga ako ng malalim. Pinapakaalma ang sarili. Ito na yon. Ang 100,000 beses ko nang inensayo sa isip ko. Pero hindi ko inakalang magkakaroon ako ng lakas ng loob na gawin. Makinig kang mabuti, Roberto. Ang akses sa buhay ko ay hindi karapatan dahil lang kadugo kita. Pribilehiyo yon. At ang akses sa mesa ko, nangangailangan niya ng bayad. Hindi pera, respeto, suporta, disensya. Ilang dekada na kayong tumigil sa pagbabayad ng rentang yon. Hindi na kayo pwedeng tumira sa bahay ko ng lebre. Pinalalayas na kita. Tinitigan niya ako, bumubuka sara ang bibig. Mukha siyang maliit. Bigla, ang higanteng imahe ng kabataan ko ay naging isa na lang galit at entitled na matanda sa polo shirt. Pagsisisihan mo to, sumbat niya. Kapag nabigo ka at mabibigo ka nang wala kami, huwag kang dagapang pabalik. Hindi mangyayair yon, sabi ko. Na yon, umalis ka na bago ako tumawag ng pulis at ipatanggal ka gaya ng ibang magugulong customer. Lumakad ako sa pinto at binuksan ito. Ang araw sa umaga ay maliwanag at masakit sa mata sa labas. Nag-alinlangan siya, naghahanap ng huling masakit na salita na ibabato sa akin. Pero wala siyang nahanap. Ang mukha ko ay pader. Lumabas siya ng padabog, bumubulong ng mga mura. Ibinagsak ko ang pinto at nilock ito. Pinalitan ko ang sign sa closed, tapos isinandal ko ang noo ko sa malamig na salamin at huminga. Hindi nanginghinig ang mga kamay ko. Hindi kumakabog ang dibdib ko. Gumaan ang pakiramdam ko. Ang hangin sa bakery ay parang mas malinis, na parang ang mabigat at nakakasakal na usok ay tuluyan ng nawala. Nagawa ko na. Siniba ko na ang tatay ko. Pero habang tumatalikod ako pabalik sa kusina, alam kong hindi pa tapos. Ang mga lalaking tulad ni Roberto ay hindi basta-basta lumalayo. Gumagantay sila. At si Alex, na desperado at naiipit, ay siguradong nasa likod niya. Kailangan kong maging handa. Hindi lang ito simpleng hindi pagkakaunawaan.
Isa itong giyera. Makalipas ang 2 araw, buhay na buhay ang bakery. Ang dagsa ng tao sa umaga ay tuloy-tuloy. Mga naka-Amerikana na kumukuha ng espresso, mga estudyanteng tumatambay kasama ang croissants. Nakakakaalma ang ritmo hanggang sa bumukas ang pinto ng 2:00, kinserang tanghali at napanis ang atmosfera. Hindi ito customer. Isang lalaking naka-beige na jacket na may hawak na clipboard. Nagpakita siya ng ID. City Health Office, nakatanggap kami ng reklamo. Tumahimik ang cafe. Isang babaeng kakakagat lang ng lemon tart ang natigilan. Ang espresso machine ay umugo ng malakas sa katahimikan. Reklamo? Pinunasan ko ang mga kamay ko sa apron. Pinananatiling neutral ang mukha ko. Tungkol saan? Rodent infestation, sabi niya. Ang boses ay abot hanggang sa mga mesa sa likod. Specifically, mga daga sa food preparation area. Nakita kong nagkatinginan ang mga customer. Isang mag-asawa ang tumayo, iniwan ang kanilang kalahating kain na tinapay. Ang kahihiyan ay mainit na gumuhit sa dibdib ko, pero nilunok ko ito. Maling-mali yan. Ang kusina ko ay walang bahid. Malaya kayong mag-inspeksyon na yun din. Ginawa niya. Sa loob ng 45 minuto, hinalughog niya ang kusina ko. Tinignan niya ang mga traps, walang laman. Tinignan niya ang droppings logs, malinis. Tinignan niya ang mga lalagyan ng harina, ang selyo ng refrigerator, ang espasyo sa likod ng mga oven. Ang mga staff ko ay nakatayo sa gilid, takot at tahimik. Nakatayo ako nang nakakrus ang braso, pinapanood siyang mabikong makahanap ng kahit isang padlabag. Sa wakas, pinindot niya ang ballpen niya at bumuntong hininga. Well, Miss Marian, mukhang false alarm ito. Ang pasilidad ninyo ay isa sa pinakamalinis na nakita ko ngayong buwan. Sinong tumawag? Tanong ko, mahigpit ang boses. Hindi ko pwedeng sabihin yon, sabi niya. Iniaabot sa akin ang kopya ng report. Pero sasabihin ko ito, ang tumawag ay nagpakilalang kamag-anak na concerned daw at personal na nakakita ng infestation. Kamag-anak, inihatid ko siya sa pinto, pilit na ngumingiti para sa mga natitirang customer. Okay ang lahat mga suki, routine check-up lang, pero pagkaalis niya, nawala ang liiti ko. Hindi lang sila sakim, hindi lang sila naiinggit, nasa jera sila. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay scorched earth policy. Handa silang sunugin ang kabuhayan ko hanggang sa maging abo, sirain ang reputasyong binuo ko sa loob ng 1 dekada para lang puwersahin akong sumuko. Gusto nila akong maging desperada. Gusto nila akong madurog para gumapang ako pabalik sa kanila at pirmahan ang anumang check na ilalagay nila sa harap ko. Pumunta ako sa back office at binuksan ang security footage mula sa harap na pinto. Inurong ko sa kahapon ng hapon. At tama nga, nandoon ang kotse ni Alex. Nakapark sa tapat ng kalsada ng 20 minuto. Minamanmana ng lugar, pinapanood ang lunch rush, binibilang ang mga customer na sinusubukan niyang itaboy. Nanginig ang mga kamay ko, hindi sa takot, kundi sa malamig at pukus na galit. Lumampas na sila sa linya. Huwag mong guguluhin ang kusina ng isang chef. Huwag mong paglaruan ang hygiene rating nila. Iyon ay deklarasyon ng nuclear war. Kinuha ko ang phone ko. Hindi ko tinawagan ang tatay ko. Hindi ko tinawagan si Alex. Tumawag ako sa police station dahil ang pag-file ng false report sa gobyerno ay hindi lang prank. Krimen ito. At tapos na ako maglaro ng pamilya-pamilyahan. Oras na para maglaro ng abogado. Ang galit ay kumukulo pa rin. Mababang init sa sikmura ko nang may kumatok sa likod na pinto gabing-gabi na. Mahina ito. Halos matatakutin. Walang-wala sa aroganteng kalampag ng tatay ko. Tinignan ko ang security feed. Si Kat, ang fiancé ni Alex. Mukha siyang multo, maputla, at naninginig sa ilaw ng eskinita. Binuksan ko ang lock, pero hindi ko binuksan ng buo ang pinto. Anong kailangan mo, Kat? Kailangan kong may ipakita sa'yo. Bulong niya, nanginginig ang boses. Please, hindi pa ako pwedeng pumunta sa pulis.
Takot ako. Tumabi ako. Pumasok siya na humahakbang ng paika-ika. Hawak ang phone niya na parang lifeline. Hindi siya mukhang makintab na partner ng isang tech visionary. Mukha siyang babaeng kakatuklas lang na nakatira pala siya kasama ng isang estrangero. Umupo siya sa prep table. Nanginginig ang mga kamay, kaya halos hindi niya ma-unlock ang screen. Hindi gumagawa ng app si Alex, sabi niya. Ang mga salita ay bumubuhos. Walang kumpanya. Wala naman talaga kailanman. Hula ko na, tuyo kong sabi. Pero hindi yon nagpapaliwanag sa health inspector. Mas malala pa doon. Nag-play siya ng voice memo. May utang siya. Malaking pera sa masasamang tao. Ang mga investor sa sports bar? Mga loan shark yon at sindikato sa sugal. Baon siya ng 4 na milyong piso. 4 na milyon? Bumaligtad ang sikmura ko. Kaya pala desperado. Kaya pala humihingi ng 2.5 milyon. Hindi yon investment capital. Pantubos yon. Pakinggan mo to, sabi niya. Pinindot ang play. Ang recording ay maingay, pero hindi maipagkakamali ang mga boses. Ang tatay ko at si Alex, nagtatalo ng pabulong. Ayaw niyang gumigay, papa. Hindi siya natakot sa health inspection. Si Alex yon, tunog praning. Mababasag din yan, boses ng tatay ko. Kalmado at nakakakilabot. Kailangan lang nating mapapirma siya sa initial partnership agreement. Kapag nakuha na natin ang pirma niya, gagamitin natin ang power of attorney clause sa page 12. Binibigyan tayo noon ng liquidity rights. Tapos ano? Tapos ililiquidate natin, sabi ng tatay ko. Ibenta ang mga oven, ibenta ang mga mixer, isablis ang pwesto, kahit-kahitin natin para sa piyesa. Ang bakery na yan ay nagkatahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon sa assets. Bayad na ang utang mo, may tubo pa para sa abala ko. Pero sisirain noon ang negosyo niya. Mawawalan siya ng lahat. Matibay siya. Umingos ang tatay ko. Magaling naman siyang magsimula ulit. Isa pa, panadero nang naman siya. Pwede naman siyang laging mamasukan sa supermarket. Natapos ang recording. Ang katahimikan sa kusina ay mabigat, nakapasakal. Tinitigan ko ang stainless steel counters, ang convection ovens, ang proofing racks. Hindi lang nila plano nakawin ang pera ko. Plano nilang katayin ang trabaho ng buhay ko. Plano nilang hiwain ito at ibenta ng pira-piraso para bayaran ang mga pagkakamali ni Alex. At dun tumama sa akin ang realisasyon, ang Golden Child Paradox. Hindi si Alex ang matagumpay. Hindi siya ang henyo. Parasito siya. Wala siyang nililika. Puro siya konsumo. Ako ang host. Ako ang may tunay na halaga, tunay na ari-arian, tunay na kasanayan. Ang buong dinamika ng pamilya ay isang kasinungalingan na dinisenyo para itago ang katotohanan na ang kanilang golden child ay isang walang laman na shell na pinopondohan ng pagod ng scapegoat. Bakit mo ipinapakita sa akin to? Tanong ko, tumitingin kay Kat. Dahil buntis ako, bulong niya, hinahawakan ng tiyan niya. At hindi ko palalakihin ang anak ko sa pamilyang kinakain ng sarili nilang kadugo. Ipinasa niya ang file sa phone ko. Gawin mo kung anong dapat mong gawin, Marian. Sunugin mo sila. Tiningnan ko ang phone ko. Maliit lang ang file, ilang megabytes lang, pero isa itong sandatang nukleyar. Doon ka muna sa kapatid mo ngayong gabi, sabi ko sa kanya. Huwag kang babalik kay Alex. Pagkaalis niya, pinatugtog ko ang recording ng isa pang beses. Panadero lang naman siya, napangiti ako. Isang malamig at nakakatakot na ekspresyon na hindi ko nakilala sa refleksyon sa pinto ng oven. Tama ka, Papa? Bulong ko sa walang katao-taong kwarto. Panadero ako at bukas isisilbi ko sa inyo ang eksaktong in-order ninyo. Kinabukasan, dumating sila ng 10:10 impunto. Ang tatay ko at si Alex, parehong mukhang mapagmataas, parehong may dalang briefcase na mukhang props lang kaysa gamit sa negosyo. Inasahan nila ang isang wasak na babae. Inasahan nila ang isang desperadong panadero na handang pumirma ng kahit ano para iligtas ang kanyang reputasyong
Pinamugaran ng dag, binuksan ko ang pinto at pinapasok sila. Ang ada nyo, sabi ko, flat ang boses. Gusto ka naming tulungang resolbahin ito agad, sabi ni Roberto. Naglalapag ng makapal na tumpok ng papel sa counter. Yung health inspection, malas yon. Pero sa partnership na ito, pwede tayong mag-rebrand. Fresh start. Si Alex ay lumilingon-lingon na. Tinitignan ang espresso machine na parang kinakalkula ang resale value nito. Pirma ka dito, sabi niya, tinatapik ang dokumento. At dito, kami na ang bahala sa iba. Kinuha ko ang ballpen, tiningnan ko sila. Ang tatay ko, na hindi kailanman nagbayad ng bill nang hindi nagrereklamo, at ang kapatid ko, na isinugal ang kinabukasan niya at sinubukan ding nakawin ng sa akin. Tama kayo, sabi ko. Kailangan nating ayusin to. Hindi ko pinirmahan ang papel. Sa halip, pinindot ko ang isang button sa phone ko na konektado sa sound system ng bakery. Ang nanginginig na boses ni Alex ay pumuno sa kwarto, dumadagundong mula sa high-quality speakers. Ayaw niyang bumigay, Papa. Kahit-kahitin natin para sa pyesa. Panadero lang naman siya. Ang kulay sa mukha ni Alex ay nawala ng napakabilis na parang hihimatayin siya. Nanigas si Roberto. Ang kamay niya ay nasa ere papunta sa mga papel. Tuloy-tuloy ang recording. Idinedetalye ang bawat bahagi ng plano nila, bawat onsa ng panghahamak nila. Nang matapos ito, ang katahimikan ay ganap. Ni-record mo kami, bulong ni Roberto. Naninginig ang boses. Si Kat ang nag-record sa inyo, pagtatama ko. At ibinigay niya sa akin. Dumukot ako sa ilalim ng counter at inilabas ang isang brown envelope. Hindi ito partnership agreement. Sa loob, makikita niyo ang dalawang bagay. Una, restraining order para sa inyong dalawa. Pinagbabawalan kayong lumapit sa loob ng 500 talampakan sa bakery na ito o sa bahay ko. Pangalawa, kopya ng police report na isinampa ko kaninang umaga tungkol sa Peking Health Department tip. Ang pag-file ng false report ay krimen, pero ang pagsasabwatan para lokohin ang isang business owner gamit ang power of attorney. Fraud yon, estafa. Kulong ang katapat noon. Nagsimulang mag-hyperventilate si Alex. Marian, parang awa mo na. Usapan lang yun. Wala kaming... I save mo yan para sa judge, sabi ko. Nasa police na ang audio file. Nasa kanila na ang text logs. Nasa kanila na ang lahat. Lumakad ako sa pinto at binuksan ito ng malawak. Lumayas kayo at wag na kayong babalik. Umalis sila. Hindi sila nakipagtalo. Hindi sila nagbanta. Tumakbo sila. Tumakbo sila parang mga duwag. Tumatakas sila sa liwanag na pilit nilang pinapatay. Isang buwan ang lumipas, mas puno ang bakery kaysa dati. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa mga bintana, sinasayawan ng mga alikabok sa hangin. Wala na ang reserved sign magpakailanman. Bawat mesa ay bukas. Bawat upuan ay may laman. Nasa likod ako ng counter, nagbabalot ng 100 ensaymada nang makita ko ito. Isang customer ang nag-iwan ng 1,000 piso sa counter, pero sa ilalim nito ay may napkin na may sulat. Hindi lang siya basta customer. Siya ang pinakasikat na food critic sa lungsod. Isang tao na kilala sa pagwasak ng mga restoran gamit ang isang pangungusap. Kinuha ko ang napkin. Nakasulat sa asul na tinta ang 5 salita. Integrity tastes better than anything. Mas masarap ang integridad kaysa kahit ano. Sa tabi nito, isang tseke para sa 100,000 piso. Isang tip. Tumingala ako, pero wala na siya. Tumingin ako sa paligid sa mga staff ko. Ang lead baker ko na nakikipagtawanan sa isang suki. Ang barista ko na piniperpekto ang latte art na puso. Ito na yon. Ito ang pamilyang binuo ko. Hindi mula sa dugo, kundi mula sa harina, asukal, at respeto sa isa't isa. Hindi ako nawalan ng pamilya. Nakamit ko ang aking kalayaan. Kung kinailangan mo ng gumawa ng sarili mong mesa dahil ayaw kang bigyan ng upuan ng pamilya mo, i-share mo ang kwentong ito. Hindi ka nag-iisa.